Sa ulo ng nagbabagang balita, kami po ay nagkaroon ng interview sa 5 tao na nagmula sa iba't ibang estado ng pamumuhay hinggil sa isyung pagdakip ng ICC sa ating dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Ang 5 po nating i-interviewin ay isang OFW o former OFW, isang estudyante na nagmula sa ibang universidad, isang government official, isang ordinaryong citizen at isang professional. At ang ating unang tagapagbalita ay si Sadaya. Sadaya? Yes, Jake. Live at Loob Panggangan, Kalapi, Bohol. Narito po si Mrs. Eileen Estorhillo upang ating makapanayam hinggil sa pagkakip ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So, ito po ang una naming tanong para sa inyo. Ano ang opinion niyo tungkol sa agarang pagdakip ng ICC sa kay dating Pangulong Duterte? Noong March 11, 2025 ay idinakip si Pangulong Duterte, which is illegal dahil walang original na kopya ng warrant, tapos binasa lang ni Torre through kanang cellphone. So against talaga ako sa paraan ng pagdakip ng ating dating Pangulo. Aming pangalawang tanong. So, sa tingin niyo, dapat bang makialam ang ICC sa isyong panloob ng Pilipinas? Bakit oo at bakit hindi? Hindi, dahil noong 2019 ay itinanggal na ang ICC or wala ng connection ang ICC sa Pilipinas. So, hindi dapat nakialam ang ICC sa lalo na pagkuli ng dating Pangulo. Last question. Paano kaya maapektuhan ng kasong ito ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa? About sa ekonomiya, mas may tendency na bumagsak ito, lalo na ngayong linggo is nagkaroon ng zero remittance ang mga OFW. So malaking impact yun sa ekonomiya ng Pilipinas kasi for 1 year is mayroong 1 billion something ang Pilipinas mula sa mga OFW, tapos ngayon baka walang income ang Pilipinas dahil sa zero remittance ng mga OFW bilang kanang pagpapakita ng suporta sa ating dating Pangulo. Maraming salamat po, Mrs. Eileen Estorhillo. At yun po ang sagot ni Mrs. Estorhillo. Ito po si Johnny Sadaya, nagbabalita. Back to you, Jake. Maraming salamat Sadaya. Ngayon ay tumungo naman tayo sa ibang tagapagbalita na si Putane. Putane. Yes, Jake, live at Amilan sa Isidro Bohol. At narito po si Mrs. Rolibel Libaton Botani upang ating magapanayam hinggil sa pagdakip sa ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So, ito po ang aking unang tanong. Ano ang opinion ninyo tungkol sa agarang pagdakip ng ICC kay dating Pangulong Duterte? Ang opinion may buntag sir, ang opinion ana kanang dali-dali nga dakop si kanang former president dapat kung guna na proseso do na siya sa pagdakop kaya naman kay balaod din sa Pilipinas katong gisunod ko mo nang udak bukuan ta before nag-on nilang lain nasod
unahon sa nato ang atong kuan kay taga dinhi kung na ilang gidako sa Pilipinas dapat unahon sa ang bala ang proseso dito sa Pilipinas usa nila i-transfer to sila nato kung asa sila pwedeng another na pud nga proseso kay kanang dali-dalion nila ora po tingin sila. Tapos, pangalawa, sa tingin ninyo, dapat bang makialam ang ICC sa mga isyong panloob ng Pilipinas? Bakit oo, bakit hindi? Kanang pwede mo po silang mangialam kung di po makaya din sa Pilipinas bitaw ang mga kaso. Sabi na po mga bugat po ng mga kaso isang aso sa katao o ni Presidente Gong. Pwede man makialam mga ICC kay international na sila tanan nation na tibok man na sila kalibutan so pwede na sila mangialam og say mga kaso sa Pilipinas nga di masulbad sa malaod sa Pilipinas pwede mangialam ang ICC pero kung makaya ra sa taga Pilipinas di na pwede sila og kanang sa pwede mangialam nara ko na sa kuan og kaya na to pwede na sa mangialam pero og di na kaya pwede na sila mo appeal na to kanang pa pwede na tama mo patabang po nila ora ko to siya pwede na sila kailangan. Tapos sa huli, paano kaya mapiktuhan ng kasong ito sa imahe ng Pilipinas sa ibang bansa? Kanang namaot na siya ang imahe sa Pilipinas kapag ano mga dakan ng mga negative mga gawa sila ang mga tao kung misakay dito po sa mga issue dakan po mga negative na mga post, andun ang mga online po, pero itong mga nasa balaod dito po, mga gamaan na ganito nila, kanang mga dili maayo po ng mga imahe sa Facebook, sa mga reels na kanang makapadaot po sa ilang mga kuan bitaw. Kanang ang imahe sa nila, ang imahe sa nato sa Pilipinas, dili rin maayo maot na jud na tanawon isip usa ka nasod bitaw. Kay mas nindot ng good nga hapsay atong pamalao dinhi unta nga atong kanang gamiton kay murag nindot ang pagkuan bitaw nato ng pagpuyo nato nga hapsay ang balaod walay mga kapulian pero sa nahitabo na ni nga naay mga daghang mga kuan na nagipang dakop ug dali na mga dili maayong mga issue nga ipanglabay ang sa atong president anang dili na jud maayo tan-awon ang atong nasod sa lain nasod mga tan-aw nato. Ora po siya. Maraming salamat po, Mrs. Floribin Libatong Butani. At siya po ay former OFW sa Saudi. At yun na po ang mga sagot ni Mrs. Floribin Libatong Butani. Ito po si Ken N. Butani, nagbabalita. Back to you, Jake. Maraming salamat Butani. Ngayon, tumungo naman tayo kay Rehas. Rehas, Yes, Jake, live at the San Isidro, Calapi, Bohol. At narito po ang ating kababayan na si Jonathan Maamo upang ating makapanayan hingil sa pagdakip ng ating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So ito po ang una naming tanong sa inyo. Ano ang opinyon ninyo sa agarang pagdakip ng ICC sa ating dating Pangulong Duterte? Sa tingin ko po ito ay illegal. Illegal dahil hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon na dumaan o depensahan ang kanyang sarili sa korte dito sa ating bansa. Kumbaga, sa madaling salita, hindi siya dumaan sa tamang proseso or sa due process ng ating batas. Pangalawang tanong, sa tingin nyo po ba maaari bang makialam ang ICC sa isyong pangloob ng Pilipinas? Bakit oo o bakit hindi? Ang aking opinion dyan ay hindi. Dahil noong administrasyon ng ating Pangulong Duterte, tayo ay hindi na kasali sa ICC. Kaya wala nang jurisdiction ang ICC sa ating bansa dahil hindi tayo kasapi dito. At ang panghuling tanong, paano maaapektuhan ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa? Sa tingin ko, ito ay isang sitwasyon at sistema na nakakalungkot at nakakahiya dahil
tayo po ang laman ng mga balita, mas social media man, na umaabot na ng buong mundo. Kaya nakakalungkot lang siya na isipin na ganito ang nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po Mr. Jonathan Maamo. At ayun po ang mga sagot ni Mr. Jonathan Maamo. Ito po si Hinaro Sirias Jr. nagbabalita. Back to you, Jake. Maraming salamat, Rehas. Ngayon, atin namang tunghayan ang isa nating tagapagbalita na si Mulat. Mulat. Yes, Jake, live sa Sentro Tubigon, Bohol. Narito po si Mr. PJ Dahan, isang criminology student sa Materdi College, upang ating makapanayam hinggil sa pagdakip ng ating dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang unang tanong. Ano ang inyong opinion tungkol sa agarang pagdakip ng ating dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Duterte? Para sa akin is hindi ako sangayon sa pagdakip ng dating Pangulong President Duterte. Unang-una, noong 2019, matagal nang hindi miyembro ang Pilipinas sa ICC or International Criminal Court. And pangalawa is illegal yung pag-aresto sa kanya kasi walang tamang proseso, hindi naka-follow sa Philippine Constitution, walang due process. Dapat idaan muna sa regular courts dito sa Pilipinas. Yun lang. Pangalawang tanong, sa tingin niyo, dapat bang mangialam ang ICC sa mga isyong panloob ng Pilipinas? Bakit oo o bakit hindi? Para sa akin is hindi kasi walang jurisdiction ang Pilipinas sa ICC or International Criminal Court. Dapat dumaan muna sa mga local o administration sa Pilipinas. Pangatlong tanong, paano kaya maapektuhan ang kasong ito ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa? Makaka-epekto ito sa imahe ng Pilipinas gaya ng pag-spread ng mga fake news, mga maling impormasyon o mga maling balita, at unti-unting mawawalan ng mga tiwala yung ibang bansa sa bansa natin. Yun lang po. Salamat, Mr. PJ. Yun lang po ang sagot ni Mr. PJ. Ako po si James Oliver Mulat, nagbabalita. Balik sa'yo, Jake. At ngayon naman, tutungo tayo sa ating huling tagapagbalita na si Sagittarius. Sagittarius. Yes, Jake. Live at Hinumanong Bohol. Narito po si Romel Mamak Roy Agawad upang ating makapanayam hinggil sa pagdakip ng ating dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. So ito po ang una naming tanong para sa inyo. Ano ang opinion ninyo tungkol sa agarang pagdakip ng ICC kay dating Pangulong Duterte? Sa palagay ko, yung pagdakip ni Pangulong Duterte, isa po yung illegal kasi walang hard copy ng warrant of arrest na galing sa ICC. Pangalawang tanong, sa tingin ninyo, dapat ba makialam ang ICC sa mga isyu panloob ng Pilipinas? Bakit oo, bakit hindi? Hindi kasi ang ICC walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Yan lang. Pangatlong tanong, paano kaya mapiktuhan ang kasong ito ang imahe ng Pilipinas sa ibang bansa? Malaking epekto ito kasi lalo na sa mga OFW na sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi sila nagrarally at nagprotesta lalo na sa hindi walang remittance na ginagawa sa isang linggo. Malaking epekto yan sa ekonomiya ng ating bansa. Maraming salamat po, Mr. Romel Mamak. At yun po ang mga sagot ni Romel Mamak. Ito po si Brian Sagittarius, nagbabalita. Back to you, Jake. Maraming salamat, Sagittarius. At yun lang po
ang mga nagbabagang balita tungkol sa isyu ng pagdakip ng ICC sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya po ang aming mga balita at huli ako ang iyong punong tagapagbalita, Jake Evangelista Villas, na nagsasabing lamang ang may alam.